Magandang hapon at ayan, sige, pakilala ka muna. Ayan, ako po si Doc Marvin Una Biron. Ako po ay taga-Tanawan, Leyte. Sa probinsya namin, alam naman natin na namamayagpag doon yung dambuhalang buhaya ng Kongreso na si Martin Romualdez, si Tambaloslos. Ngayon po, ako po ay nananawagan sa ating Senado na i-prove na si Sara Duterte ay hindi dapat i-impeach sa Senado. Dahil alam naman natin na ang mga senador diyan, karamihan ay mga buhaya. Kaya ako po ay porsigido akong tumakbo bilang congressman ng 1st District ng Leyte para kalabanin ang pinsang buo ni Bongbong Marcos na si Martin Romualdez. At although si Martin Romualdez ay last term na po, ang lalaban na naman ngayon ay yung anak niya, si Martin Romualdez o whatever, kung sino yung lalaban sa kanila. At for 33 years na po, hinahawakan ng mga Romualdez ang probinsya, especially sa aming distrito, sa 1st District. Yan po ang kaganapan doon sa amin. So, kumusta naman yung pagkilos ng mga taga-distrito mo? So, ngayon po sa aming distrito, lahat po ng mga mayors doon, lahat po ng mga, kung maalala nyo, yung as a whole Region 8, ang pumirma pong pabor kay VP Sara na hindi siya ma-impeach, isa lang, si Congressman Mercado. Pero lahat po yun, puro yes to impeachment. Kaya ako po mismo, pangungunahan po natin na linisin ang Leyte para mawakasin na po yung dinastiya. At lahat naman po doon ng mga DDS natin at kasamahan natin kay VP Sara ay talagang sawang-sawa na sa maruming politika ng mga Romualdez at Pitilya sa aming rehiyon. so dati ka na bang naging humawak ng lugar doon, sir? Ako po ay tumakbo na last election, ngunit isa po ako sa mga biktima sa mga political harassment, sa mga political persecution at sa mga political agenda nila, especially yung mga pamumutbod nila ng mga pera gamit ang pera ng gobyerno. So, anong dapat mong baguhin, sir, kung sakaling ikaw ay papalarin itong susunod na eleksyon? Ang dapat po sigurong baguhin natin ang sistema na magkaroon ng pantay-pantay na serbisyo sa aming probinsya. Kung maalala nyo, nakaraang eleksyon, pinadisqualified nila si Ate Nining Makali, kasamahan natin sa Duterte supporter. Talagang brinaso nila, tinanggal nila yung pangalan doon sa COMELEC, wala pang eleksyon. Kaya ako po, may pagmamalaki ko ang sarili ko na ako po ay purely na taga Leyte, taga Tanawan, Leyte. And behalf of Tanawan, Leyte, andito po tayo ngayon, nakikiisa sa Senado para sa impeachment para hindi po matuloy yung impeachment ni Sara. Ay sir, paano kung yung dinisqualify na si Bakali ba yun? Kung tatakbo rin ulit. So dalawa na. Nag-usap naman na po kami, napag-usapan namin na magtutulungan na po kami para po sa Leyte. Dahil before kasi, kaya nagkaroon ng mga problema kasi parang nakita ng technicality doon sa pagka-transfer niya. Kasi from Mandaluyong to Leyte, parang doon yata sa tinatawag na 1 year, parang nasilip sa doon. Hindi ako naman po talagang born in Leyte, may pagmamalaki ko po yan. At doon po, 7 bayan po yan ang sakop ng 1st District, pang-8 yung Tacloban. Kaya ako po, kasama ang mga oposisyon ng Leyte, talagang kailangan na natin makasan ang political dynastiya ng mga Romualdez sa Leyte. So sa ngayon, sir, anong politika, anong partido ang kinaaniban ninyo ngayon? Po, ang kinalulungkot ko lamang po dahil nung May 9, umuwi po ako ng Tacloban para mag-attend ng PDP laban. Ngayon po na nakapag-vote po ako ng PDP May 11. Ang kinasasama lang ng loob ko, bakit nung naipos, natatakbo akong congressman versus Romualdez, nung May 12, tinanggal na po ako sa PDP. Kaya nananawagan ako sa mga PDP laban sa national at dyan po, especially sa local, na huwag naman pong ganun. At alam naman po natin na ang PDP laban
ay yan po ay partido ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. At yan po ay suportado ng ating Vice Presidente. Kinasasama ng loob ko dahil ngayon po, mismong mga PDP laban, yung sumisira sa akin doon sa lalawigan ng Leyte. Sana naman, yung mga nasa Leyte ng mga PDP laban, panindigan natin na tayo ay Duterte. Huwag tayong magpabayad, huwag tayong magpakontrol sa mga Romualdez. Bakasan na natin ang mga Romualdez. Kasi doon sa amin, lahat ng grupo doon, lahat ng mga oposisyon, kinokontrol, binabayaran. Kaya every time na nagkakaroon ng eleksyon, walang lumalaban sa kanila. Kaya ako po, desidido po ako na labanan itong mga Romualdez na ito. Ibig sabihin sir, pati itong PDP, napapasukan na rin nila, nakokontrol na rin nila. I know, ang PDP hindi ko naman sinisira dahil yan po ay grupo rin po natin laban sa mga Marcoses at sa mga political dynasty sa amin. Ang inaano ko lang, yung mga pailan-ilan dyan, dapat linisin ng mga nasa kataas-taasan ng ating Partidong Democratic Filipino. Kasi ako po, makikita nyo po yung aking Facebook, Doc Marvin po Nagdiron. Documented po yan, nakapost po yan. Noong May 11, nag-BMS ako. Ako po inirekomenda ni Atty. Israel Torion dahil ako rin po ang national founder ng United Citizens Crime Watch, national organization na pinamumunuan ng aming national chairman, Atty. Israel Torion, at ng aming national president, becoming Atty. Mark Tolentino. Sige po, i-appealanin natin sir yung inyong sa PDP, no? Para kayo ay mapasanib na dahil nag-iisa lang naman yung layunin natin, di ba? Yan naman po, sir, kung yan ay sakasakaling hindi po ako mapasama sa PDP, willing naman po ako mag-independent. Pero paninindigan ko ang aking pagiging oposisyon sa Leyte. Hindi lang po ako, kasama rin po ang aking mga binubuong mga opponent sa every municipality, especially yung province of Leyte. Na mayroon na po akong pinapatakbong gobernador na kasamahan din natin sa Duterte. At meron din po tayong iba district na binubuo doon para po mawakasan na po ang mga political dynastiya ng mga Romualdez sa Leyte. Tama. Sige, magtanong kayo sir. Anong ninyo? Baka Mabuhay dagdagan ninyo. Duterte! So, mabuhay po kayo sir at naway Thank you. ano kayo, no? Papalarin sa ano. So, yan. Tulong po ng ating Yan. mga Salamat po, salamat. Ako po si Doc Marvin, 26 years old po ako. Very youngest. Bata-batang leaders. ano. At kung ma-research niyo po yung grupo ko, United Citizens Crime Watch. Iba pa po yung kay Topacio. Kasi yung sa kanila, Citizens Crime Watch. Pero kami po yung existing ngayon, United Citizens Crime Watch. Nationwide organization po yan. So, yan po, maraming salamat sir.